magandang hapon po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. So muli po nandito na naman po yung lingkod ni Pipanyo Labrador dito po sa ating programang Reaction Movie Rato po. At syempre bago lahat, binabati muna po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan po natin sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Movie Rato po. At syempre binabati din po natin maging ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos. At siyempre pinabati din po natin maging sa Ate Vilma, no? Salamat po sa iyo, Ate Vilma. Okay, dumako na po tayo sa napakahalaga po natin pag-uusapan ngayon mga minamahal ko mga kababayan. So, eto na mga minamahal ko mga kababayan. Bago ang lahat, gusto ko nang panoorin po muna po natin itong video na to para po maintindihan natin at mabigyan po natin ito ng tamang birrata. So ito panoorin po natin. Ibinasura ng Senado ang mosyon ni Senador Rodante Marcoleta na mag-public apology si Ombudsman Jesus Crispin Remulla dahil sa pagpabor nito na pwedeng baliin ang batas. Depensa ni Senador Sherwin Gatchalian, figure of speech lamang ito. Si Hannah T. sa Politico Update. Hindi nakalusot ang mosyon ni Senador Rodante Marcoleta na pagpaliwanagin si Ombudsman Jesus Crispin Remulla tungkol sa pagsang-ayon niya sa kontrobersyal na pahayag ni Senator Erwin Tulfo na sometimes you have to bend the law. Sa Senate hearing ng proposed 2026 budget ng Office of the Ombudsman, iginiit ni Marcoleta na suspindihin ang Senate rules para makapagbigay sa Remulla ng personal na paliwanag o public apology. Pero ayon kay budget sponsor Senator Win Gatchalian, figure of speech lamang ang binitawan ni Remulla sa naturang pagdinig noong siya pa ang kalihim ng Department of Justice. Ang prinsipyo po ng ating bagong ombudsman is to follow the law and uphold the law. Dahil naniniwala siya na ang rule of law is supreme, Mr. President. So, para lang klaro, no, na itong nasabi niya ay isang figure of speech, pero wala hong intensyon na baliin po ang batas. Dahil ang kanyang intensyon ay ipatupad ng batas ng may integridad at may katarungan. Ayon naman kay Deputy Majority Leader Risa Ontiveros, bihira umanong payagan ang ganitong mosyon lalo na't budget deliberations. Kinumpirma din ni Senate President Vicente Soto III na hindi tatanggapin ng chamber ang nasabing mosyon. So yun po mga minamahal ko mga kababayan, no? Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, ako natatawa na lang po ako dito kay Marcoleta, no? Alam niyo, tulad ng sinasabi ko, ito yung professional na mandarambong. Ito yung uri ng taong professional kung magsinungaling. Sa lahat ng nakita kong sinungaling, mambubudol, demonyo, si Raulo, ito yung pinakaseryoso. Oo, ito yung pinakaseryoso. Talaga pag tinignan mo siya una, pag hindi mo siya kabisado, masasabi mo talagang totoo. Pero makikita mo sa pagmumukha ng demonyong ito, yung kanyang kawalang yan. Biro mo, gumawa ng resolution, gumawa ng isang dyan sa Senado para lamang pagpapaliwanagin o utusan si Ombudsman Remulla na humingi ng tawad sa mga Pilipino doon sa kanyang naging o sa kanyang sinabi. 'Di ba? So, ipaniliwanag po ni Gatchalian. Teka. Sinasabi yan ni Remulla hindi para baguhin ang batas. Kung sinasabi man niya yan, hindi ibig sabihin na binabago niya na ang batas. 'Di ba? Maliwanag naman po yung sinabi ni Gatchalian eh. Di ba? Pero bakit ba parang gustong gipitin ni Remulla ay tawag ito, Marcoleta itong si Remulla. Kasi alam niya, di ba? Alam niya na isa din siya sa haharap pagdating ng panahon kay Remulla. At isa siya sa pananagutin ng ombudsman. Alam niyo ba, yung panawagan niya na yan, na kung saan ay hindi po sinunod ng mga senador, ay yan po sana yung kanyang magiging first step para po sirain ang kredibilidad o pangalan po ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Pero nakita niyo naman, pahiya na naman po yung si Raulo. Nagmamarunong, nagmamagaling, abogado pa naman. Ang galing! Gusto niyang manawagan na humingi ng tawad si Remulla sa taong bayan dahil sa sinabi niya. Ito i-address ko to kay Marcoleta.
Ngayon, kung nakikinig kang putang ina mo ka, makinig ka sa akin. Huwag kang magmarunong. Tingnan mo ngayon, pahiya ka na naman. Di ba? Sa lahat ng sa bawat araw na ginagawa mo dyan sa Senado, wala ka nang ginawang tama. Mismo mga kaiglesia mo sa'yo, nagbibisit na. Nanggigigil na sa'yo, gustong-gusto ng paputukin ng mga kapwa mo INC, yung bunganga mo. Marcoleta. Gustong-gusto ng dukutin ng ilang... Sa totoo na ba ko sinasabi to? Marami ako kaibigan na INC na tumatawag sa akin eh. Sinasabi nila sa akin sa loobin nila na talagang ikinahihiya nila itong si Marcoleta, na kung saan nasasaksihan nila ngayon na ginagamit na lang ni Marcoleta yung mga membro ng INC sa sarili niyang interes, sa political niyang interes. Di ba? Oo. Dapat matutuwa pa yung taong bayan kung nanawagan siya ng resolution sa sarili niya na magpaliwanag kung bakit ganun, nasaan na itong si Gutesa. Di ba? Kung sino man ang dapat pagpapaliwanagin sa taong bayan, siya yun. Na? Unang-una, kung titignan natin kung sino yung lumabag sa batas, si Remulla ba o siya? Siya. Unang-una. Marami na siyang nilabag na batas eh. Di ba? Ano yun? Bakit siya naglabas ng isang witness na kung saan ay peke? Pati yung sinumpaang pati yung isang abogado ginamit pa. 'Di ba? Dapat siyang magpaliwanag at humingi ng tawad sa taong bayan na nanunood sa nangyayaring hearing diyan patungkol sa mga paninira nila. At aminin niya na kaya lamang niya nagagawa yun dahil inuutusan lamang siya ni Sara Duterte. 'Di ba? Kung sino man ang dapat gumawa na humingi ng tawad sa taong bayan, siya yun, ikaw yun, Marcoleta. Dahil sa lahat ng araw, simula nang umupo ka dyan sa Senado, wala na, nagmukha ng palengke ang Senado, hindi na nawala ng kredibilidad ang Senado dahil sa pagmumukha mo na mukhang kawatan doon sa kanto ng Quiapo. Diba? Ang galing. Talagang masasabi natin. Gustong-gusto niyong targetin si Remulla. Kasi hawak ni Remulla ngayon o nakasalalay kay Remulla ngayon yung kanilang pagiging mga politiko. Yung kanilang mga political career ay maaaring matapos sa pamamagitan ni Remulla. Lalong-lalo na ngayon, sila ay may mga kaso, kagaya ni Remulla, ay ni Marcoleta, na kung saan binabaan ng show cause order ng COMELEC. At syempre, dahil nagbaba ng show cause order ng COMELEC, kasama dyan ng ombudsman. Sisilipin ng ombudsman yan. Bakit hindi mo masabi kung sino-sino? Lumabag ka sa election code. Diba? So kaya tinitira ngayon, ni gustong tirahin ngayon, ni Marcoleta, si Remulla. Tingnan niyo yung teknika, ang galing. Diba? Ang galing ni Marcoleta. Sobrang galing sa pagiging demonyo, sa pagiging yawa, sa pagiging siraulo. Di ba? Kung ako lang masusunod, pupugutan ko ng ulo tong putang inan to eh. Di ba? Dahil kita niya, dahil hindi sila hindi umuubra yung mga rally-rally nila, hindi sila pinaniniwalaan ng mga kapulisan, pati ng mga kasundaluan eh. Gusto na lang nilang sirain. Yung pwede nilang sirain para, di ba? Nakukuha ninyo yung mga style nila ngayon. Halatang-halata na, mga desperado na sila. O, di ba? O, ito, Marcoleta. Ang kapal ng pagmumukha mo. Gusto mong humingi itong si Remulla ng tawad sa taong bayan. Ikaw ang dapat humingi. Dahil unang-una, lantaran mong niloloko ang taong bayan. Ha? Pinoproblema mo yung naging salita o yung sinabi ni Remulla dyan sa Senado patungkol doon sa sinabi ni Senador Erwin Tulfo
Problemahin mo muna yung problema mo sa taong bayan ngayon, siraulo ka. Ayusin mo muna, tuparin mo muna yung ipinangako mo, yung sinabi mo sa taong bayan tungkol sa 2,000 pesos every month na ibibigay mo sa taong bayan para pambayad nila sa kuryente nila. Putang ina mo ka. Ha? Matatapos na lang yung termino mong demonyo ka. Hindi mangyayari yung sinabi mo. O hindi mangyayari yung pinangako mo dahil demonyo ka katulad ng puon mo. Di ba? Pinoproblema mo, sinasabi ni Rebulya, problemahin mo muna ngayon yung galit ng taong bayan sa'yo sa panluloko mo sa kanila na kung saan dahil sa pangako mo, binoto ka ng iba. Kasi ba namang di matutuwa? Malaking bagay na pa sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga walang trabaho, yung libre na yung kuryente mo. Di ba? Lalo na kung kuryente mo, hindi mo maabot ng 1,000. O di, mas magaan. Di ba? O. Kasi sa tuwa natin, sa tuwa ng mga Pilipino, binoto, si Gago. Kasi magaling manguto eh. Sanay na sanay si Marcoleta. Ganyan na ganyan din sila kung manloko sa pamamagitan ng Biblia. Gagamitan ng Biblia yung tao, aakitin, iingaanyuhin, kwentuhan ng ganito, hanggang sa madadala na. Hindi na ako magtataka kasi ANC to eh. Magaling sila pagdating dyan sa parang magagaling sila mag-hypnotize. Ganun sila kagagaling. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit nanalo to. Diba? Eh siyempre, matagal ng problema ng mga Pilipino eh. Yung kuryente. Pero may dahilan. May dahilan kung bakit hindi matutupad yan. Dahil merong mas mahalagang problema na dapat tugunan at bigyan ng pondo kaysa sa kuryente na yan. Diba? Oo. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Kung hindi sana nakinig yung mga Pilipino noon sa pambobola ng ibang mga inggiterong politiko, kung Marcos pa rin sana ngayon ang namumuno, eh di sana yung power plant na simula ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., eh di sana ngayon eh libre tayong lahat. Di ba? Eh di sana hanggang ngayon kapantay pa rin tayo ng US. Eh di sana hanggang ngayon wala nang mga Pilipinong mag-a-abroad, tayo na ang dinadayo para dito magtrabaho yung mga dayuhan. Eh wala eh. Maraming mga magagaling dila na kayang utuin ng mga Pilipino, lalong-lalo na kung magagaling mangako. O ngayon, ito sinasabi ko sa inyo, kagaya na lamang ni Cayetano. Sinong hindi boboto sa kanya? Pangakuhan ka ba naman ng 10,000? Matutuwa ka. Diba? Doon nga lang sa 2,000, tuntua na tayo eh. Doon pa sa 10,000. O tingnan mo. Nung nanalo na, nasa na? Tumatakas na. Umiiwas na. Ayaw nung humarap sa mga Pilipino. Pero nung eleksyon, humaharap. Talagang gusto pa nga niya, lips to lips eh. Para masiguro lang na iboboto siya ng tao. Pero nung nagoyo na niya, naloko niya na, nakuha niya na yung gusto niya, ayun, umiiwas na. Ganyan ang mga politiko ngayon. Bibihira na lang sa 1,000 politiko, buti na lang kung may isa diyang tunay at tapat. Sa totoo lang. Diba? So, balik tayo kay Rimulya. Alam mo Rimulya, sa ayaw mo sa gusto, pati yung mga kasama mo sa iglesia eh, nakakasaksi na sa iyo eh. Nakikita nila yung kahambugan mo, nakikita nila yung kawalangyaan mo, katrantaduhan mo. Marami mga iglesia ni Cristo diring-diri na rin sa iyo. Sa totoo lang, Marcoleta. Akala mo lahat ng iglesia ni Cristo natutuwa sa iyo? Hindi. Yung iba diyan gustong-gusto ka ng gusto ka ng pakainin ng dog food na may lason. Ha? Alam mo ba 'yan? Gustong-gusto ka ng sambunutan ng mga kababayan mo, mga kasama mong iglesia ni Cristo. Gustong-gusto ka ng sambunutan para makita yung kalbo mong ulo. Yan ang katotohanan. Lumalaki yung ulo mo eh. Akala mo kung sino ka na. Diba? O, kaya ako pasalamat din ako sa mga senador na hindi sila pumayag. No? Sa kagustuhan ni Marcoleta. At balita ko, galit na galit si Marcoleta eh. Dahil hindi niya naman siya pinagbigyan. Yan ang nangyayari sa kanya doon sa kamara, doon sa pinanggalingan niya. Nakatagalan, nagsawa na sa kanya yung mga kasama niyang congressman hanggang sa, dahil nga sa ugali niya eh.
hanggang sa dumating sa punto na nawalan na siya ng kahit anong posisyon. At ako naniniwala ako na hindi malabong mangyari na yan din ang mangyayari kay Marcoleta dyan sa Senado. Kapag hindi niya binago yung kademonyohan niya. Kapag hindi niya binago yung katarantaduhan niya. Kaya sa iyo, Marcoleta, makinig ka. Huwag kang papasiguro na lahat ng kaiglesia mo natutuwa sa iyo. Dahil kung ipababasa ko lang sa iyo, kung hindi lang malalagay sa alanganin yung buhay ng mga kapwa mo iglesia, ilalantad ko dito kung sino-sino. Malalaking tao. Oo. Mga may ranggo pa sa iglesia ni Kristo. Nagpapahayag sila ng kanilang mga salomin. Pero dahil sa awa ko sa kanila, ayaw kung si Angel Manalo nga, mismong kapatid pa ng ng tagapamahala ng ISC na Eduardo Manalo pinakulong. O, balita ko pa nga. 8 taon nang nakukulong simula nung pinakulong ni Eduardo Manalo para lang hindi siya maano. 'Di ba? At balita ko kakuntsabo pa niya yung judge para patagalin yung kaso. 'Di ba? Ay nako. Palala na ng palala ang kasamaan hindi lamang sa politika o sa gobyerno, pati sa reliyon, sumasama na yung mga leader. Pansin niyo ba? Si Kibuloy, rapist, leader ng isang gamit-gamit na pangalan ni Jesus Christ. Iglesia ni Manalo, ganun din. Ginagamit yung pangalan ni Kristo, pero, di ba? Puro kabulukan. Puro kawalangyaan. Pati sa GIL, ganun din. Kung gaano karaprod yung mukha ng founder ng GIL, ganun din yung karaprod yung mga ginagawa nila sa buhay nila. Ganun din kabaku-baku yung buhay nila. Magaling magsalita patungkol, magaling magpaliwanag patungkol. Ito yung sinasabi sa Biblia na pakinggan ninyo ang kanilang mga tinuturo pero wag yung kanilang mga masasamang gawa. So ibig sabihin, sila yun. Sila yung nakasulat sa Biblia na magagaling magturo tungkol sa aral ng Diyos pero yung buhay nila sira-sira. Diba? So, balik tayo kay Marcoleta. Alam mo, Marcoleta, may pagkakataon ka pa eh. Kasi sa tingin ko, matagal na 2 taon dito kay Marcoleta, patay na to eh. Kasi sa nakikita ko, mukhang kandidato na to eh. Mukhang bakang mauna pa kay Duterte to eh. Yung pagmumukha nito. Diba? Kasi nanaginip na ako eh. Kung hindi to mamamatay sa bangungot, sa aksidente. O, kaya Marcoleta, iwas-iwasan mo yung pagsasasakay, pagbababiyahe, kung saan-saan. Dahil napaginipan kita na nasusunog ka sa loob ng sasakyan. Ha? Kaya mag-ingat-ingat ka. O, una mong gawin, magbagong buhay kang putang ina mo ka. Ha? O, so, parating nyo na lang po ito kay Marcoleta para maturuan ng leksyon. Diba? So, muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating inabayan, mabuhay po ng mamahal sa ating inabayan. Maraming salamat po.